Labis na ang pag-aalala ni Michelle sa asawang si Lucio. Lumuwas ito ng Maynila para maghanap ng trabaho. Ang usapan nila ay lagi itong mag-a-update sa kanya, na lagi itong tatawag para malaman niya kung ano na ang nangyayari. Ngunit ilang araw na itong hindi nagpaparamdam. Ang ilang araw ay umabot ng ilang linggo at ilang buwan, kaya't si Michelle ay bumuo ng desisyon. Inihabili niya sa mga magulang ang dalawang anak upang sundan ng asawa sa Maynila. Binili na naman siya ng mga magulang na mag-ingat dahil ang lungsod ay magulo, hindi gaya sa probinsya. Sa Maynila, nanlumo si Michelle nang malamang wala si Lucio sa address na ibinigay nito sa kanya. Nangamba siya na baka kung ano na ang nangyari rito. Dahil wala ang asawa sa paupahang iyon, ay nagpasya siyang maglakad-lakad at magtanong-tanong sa mga tao. Baka sakaling may makapagsabi sa kanya ng kinaroroonan ng asawa sa pamamagitan ng nag-iisang larawan nito na dala niya. Ngunit isa man sa mga napagtanungan niya ay walang makapagsabi. Walang nakakakilala kay Lucio. Hanggang sa abutan na siya ng gabi sa daan, may nadaanan siyang grupo ng mga kalalakihan na nagiinuman. Hindi siya nakaligtas sa paningin ng mga ito. Kahit manang siyang manamit at losyang siyang tignan, ay binastos pa rin siya at sinubukang pagsamantalahan. Walang mapagpipilian si Michelle kundi ang manlaban. Inatake niya ang mga lalaki gamit ang matatalas niyang kuko at matatalim na pangil. Wala siyang iniwang buhay sa mga ito. Nagpatuloy si Michelle sa paghahanap kay Lucio. Upang makapagpahinga ay siya na muna ang nagrenta sa upahang bahay na alam niyang inupahan din ng asawa. Ito ang magsisilbing tahanan niya habang hinahanap niya si Lucio. Ang nangyari sa grupo ng mga nambastos kay Michelle ay mabilis na kumalat sa lugar. Natakot ang mga residente sa hinalang aswang ang may kagagawa niyon. Wala namang pakialam si Michelle. Ang layunin niya ay mahanap ang kanyang asawa at sino mang humadlang o gumawa sa kanya ng mali ay hindi siya mangingiming alisan ng buhay. Isang kapitbahay ang naging kaibigan niya, si Salome. Lagi kasi niya itong nakakasabay sa pag-uwi sa gabi galing daw sa trabaho at siya naman ay galing sa paghahanap kay Lucio. Maraming lugar na ang nagalugad ni Michelle, kabilang na ang mga ospital at maging ang sementeryo. Ngunit biko pa rin siyang matagpuan si Lucio. Ubos na ang dala niyang pera na ipinabaong sa kanya ng mga magulang. Tamang-tama naman at inalok siya ni Salome ng trabaho. Madali lang daw at sa isang gabi ay maaari siyang kumita ng malaki. Pumayag naman siya agad para magkaroon siya ng perang magagamit hanggat hindi natatagpuan ang asawa. Akala ni Michelle ay matinong trabaho ang pagdadalhan sa kanya ni Salome. Ngunit iyon pala ay isang kasa kung saan katawan ang ginagamit ng mga babaeng pambenta. Sakto pa nung gabing iyon ay nagkaroon ng raid at napasama sa mga nahuli si Michelle. Sa loob ng kulungan, tinabihan ni Salome si Michelle na nakasalampak sa isang sulok. Humingi siya ng pasensya rito at sinabing huwag mag-alala at hindi maglilipat linggo ay makakalabas din sila. May tutubo sa kanila. Binalaan lang ni Salome si Michelle na huwag itong papatol sa mga bully sa kulungan dahil sa oras na madala siya sa Bartolina ay hindi na siya makakabalik. Sa tingin daw niya ay may lihim sa Bartolina na kumikitil sa buhay ng sino mang ipasok doon. Tila wala naman sa loob ni Michelle ang mga sinabi ni Salome. Nanatili siyang tulala at ang tanging laman ng isip ay si Lucio. Kung saan niya ito matatagpuan, hindi niya inaalala ang pagkakakulong niya dahil batid niyang may kakayahan siyang tumakas. Ang pangamba niya ay kung saan lugar pa niya hahanapin ang asawa. Paano kung hindi na niya ito makita? Baka may masama nang nangyari rito. Nung gabi ring iyon, nagising si Michelle nang maramdaman ang mga kamay na humawak sa baywang niya. Napabalik pa siya ng bangon. Si Barda, ang kinatatakutang babae sa selda. Nakapalibot kay Barda ang mga tau-tauhan niya.
Inalis ni Michelle ang kamay nito sa baywang niya. Nagalit si Barda at akmang sasabunutan siya, pero maagap niyang tinabik ang kamay nito. Dahil doon ay nagsimula ang komosyon sa pagitan nila. Ani Barda, wala pang umalma sa kanya sa seldang iyon, maski isa. Sagot naman ni Michelle, ayaw niya ng gulo. Mas mabuti pang lubayan na lang siya nito kaysa magsisi pa ito sa huli. Hindi nagustuhan ni Barda ang sinabi ni Michelle, kaya naman inumbag niya ito sa muka. Mabilis naman siyang nagantihan ni Michelle sa mukhanin. Tinangka ni Salome na umawat, ngunit inawat din siya ng mga galamay ni Barda. Pinigilan siya sa magkabilang kamay, kaya sina Michelle at Barda ay malayang nakapagrambulan hanggang sa narinig nila ang malakas na pito ng warden. Kinindatan ni Barda ang warden at tinampot na nito si Michelle. Humabol si Salome at pinagtanggol ang bagong kaibigan, pero hinarangan lang siya ng mga tauhan ni Barda. Sa madilim na Bartolina, nasadlak si Michelle. Sigaw ng warden, "O ayan, may pagkain ka na ulit." Tapos ay isinara na nito ang Bartolina. Ganun na lang ang gulat ni Michelle nang maamoy ang asawang si Lucio, at sa isang sulok doon ay natagpuan niya ito. Nanlaki rin ang mga mata ni Lucio nang makita siya. Mabilis silang naglapit at emosyonal na nagyakap ng mahigpit. Kwento ni Lucio, naglalakad siya noon sa madilim na kalsada mula sa pinag-applyan niya nang bigla siyang masilo ng malaking net at dalhin doon. Ang hepe pala ng kulungang iyon ay isang aswang hunter at ginagamit siya nito ngayon para bawasan ng paunti-unti ang dami na nakakulong doon. Iyon daw ang naging pagkain niya sa loob ng ilang buwang pananatili niya roon. Kung hindi lang daw siya nakakadena, sana ay noon pa siya nakatakas. Alalang-alala na rin daw siya sa asawa at kanilang mga anak. Si Michelle naman ang nagkwento sa asawa kung paano siya napunta roon. Nag-isip sila ng paraan kung paano makakatakas sa Bartolinang iyon. Ani Michelle, narinig niya sa usapan ng mga pulis na nasa out of town ang hepe nila. Dapat ay magamit na nila ang pagkakataon na yun para makatakas. Nang sumunod na beses na nagpasok ulit ng preso sa Bartolina, ay agad sinunggaban ng aswang na si Michelle ang kamay ng warden. Kaya naman napasigaw ito sa sakit. Tapos ay hinila niya ito papasok sa loob at kinuha ang susi ng kadena ni Lucio. Ang warden ang siya nilang kinadena roon. Ang presong ipapasok sana roon ay si Salome pala. Napatulala ito sa nasaksihan, kaya't hinila rin nila ito palabas. Ang mga gwardyang humarang sa kanila ay pinagsasakmal nila. Mahinang klase ng aswang sila, walang kakayahang makapagbagong anyo, kaya't ginamit na lang nila ang kanilang lakas para labanan ang mga nagtangkang pigilan sila. Hanggang sa wakas ay matalo nila ang mataas na bakod at tuluyang makaalpas mula sa kulungang iyon. Magkasama na silang bumalik sa probinsya.